Kay Lucas, kay, basta sa ano po, sa buong family po ni Nanay Nida, sa Taiwan, if meron, sa Abu Dhabi of course, kamusta po kayo lahat dyan? Sa Dubai, meron din po. Sa Vietnam, meron din po. Saan pa po ba? At sa mga kapatid po natin na nasa kanilang tahanan na nakatuto, isang mapagpala at mabiyayang umaga po sa ating lahat. Sama-sama po tayong magpupuri, magbabalik ng pasasalamat, sasamba, dadakilain ng nag-iisang Diyos na banal, mabuti, makapangyarihan, at walang katulad. Tayo pong lahat ay tumayo. Magbatian po muna tayo sa isa't isa. Nagising sa umaga, ibalangin agad sa'yo, at ikaw sasabing sa'yo meron mamilo. Taas kapag sumasamba, pagkalakay ko ay higa, sabahin ang pangalan mo, Panginoon. Nasuso aking Diyos, ihalang at aking naman. Pagising sa umaga, lumalawin agad sa'yo, at ikaw sasabi sa'yo meron mamilo. Taas kapag sumasamba, kakalakay mo ay higa, sabahin ang pangalan mo, Panginoon. Nasuso aking Diyos, ihatang na tagay naman. Amen. Nakalakay mo ay higa, sabahin ang pangalan mo, Panginoon. Nasuso aking Diyos, ihatang na tagay naman. Nang maglahat po ay manatiling nakatayo, tayo pong lahat ay manalangin. Personal po muna tayong dumulog sa Panginoon. Atin po siyang purihin, dakilain, pasalamatan, unang-una po sa lahat sa kaligtasan na ipinagkaloob sa atin. Ang pribilehiyo na tayo ay tinawag ng kanyang mga anak. Ipagpasalamat natin ang buhay, kalakasan, patuloy na pag-iingat ng Panginoon sa ating mga buhay. Tayo pong lahat ay tumugon, personal po muna tayong tumulong sa ating dakilang Diyos.
sama-samang nagpupuri, sama-samang nagtitipon, upang ikaw ay mabigyan ng pinakamataas na dakila pagluwalhati. Tunay, Panginoon, na ikaw ay walang katulad. Ikaw ang Panginoon na banal, dakila at makapangyarihan sa lahat. We thank you, Father God, for the gift of salvation. Salamat, Panginoon, sa iyong pagbibigay ng bugtong na anak na si Jesus. Na dahilan, Panginoon, kung bakit kami lahat na sumampalataya ay ligtas. Alam namin, Panginoon, na ito na po ang pinakadakilang regalo na mayroon po kami. Salamat, Panginoon. Patuloy ka namin pupurihin at pasasalamatan. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat sa amin, Panginoon. Mula pag-isip namin sa umaga. Taglay ang buhay at kalakasan na nagmumula po sa inyo. We are beyond blessed. We are beyond grateful and thankful every day. Dahil, Panginoon, kami ay successful na sa aming mga buhay. Dahil may Panginoong Jesucristo kami, nakikilalanin, nagdadakilain, sasamba at pagpupurihan. We know, Lord, that we can never thank you enough for all that you have done. Ilabas, Panginoon, ang aming pagpupurit sa salamat. Hindi lamang po sa umaga ito na kami lahat ay muling makarinig, muling matututo, muling titibay. Patuloy kami, Panginoon, na maglilingkod sa inyo habang kami ay nabibigyan ng buhay at kalakasan. And we know, God, this is our purpose, to serve you and to share the gospel. Walang ibang kabuluhan ng buhay namin ito. Makamtan man namin, Panginoon, ang lahat. Kung hindi ka namin kikilalanin at kung hindi namin ibabahagi ang iyong mga dakilang gawa. Sa lahat ng ito, Panginoon, sa inyo lamang namin palaging ibabalik ang pagpupuring nararapat sa inyo. Bagaman, Panginoon, alam namin na hindi kami karapat-dapat. Marami kaming pagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa. Ngunit sa inyong habag at biyaya, salamat, Panginoon. Patuloy ka namin kikilalanin at sasambay. May we seek all the unseen and at the temporal things in this world, O God. Hallelujah. Let our minds and our hearts be reminded of your words to obey and to walk in your righteous path. We believe and we will always acknowledge you, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, walang kabuluhan ang aming mga buhay kung hindi ito ilalaan para sa inyo lamang. Dalangin namin, Panginoon, may we offer our lives acceptable to you, O Lord. Ito ang pinakadakilang pagsamba. Ang maialay namin, Panginoon, ang aming mga sarili na nagpapakumbaba, sumusunod sa inyong mga utos, at nagbabahagi at ibabahagi ang inyong mga dakilang gawa. Kulang, Panginoon, ang mga salitang ito, ang mga pasasalamat sa lahat ng inyong ginawa.
Patuloy na Panginoon na lumakad kami. We stand firm in our faith. We must glorify you. We worship you in truth and spirit. Ikaw, Panginoon, ang nararapat na sambahin, itaas ang umagang ito. Iyan po, Panginoon, ang lahat ng kakayahan at taglay ng bawat isa na maglilingkod at mag-aalay ng kanilang kakayahan ay mailaan ang pagbigay ng kapurihan sa iyo. Higit sa lahat, Panginoon, sa pag-aatid ng inyong mga salita, bigyan mo po, Panginoon, ng sapat na wisdom. Patuloy mo po siyang bigyan ng kalakasan ng mas higit naming maunawaan, Panginoon, ang lahat ng inyong kalooban. Salamat, Holy Ghost. We are giving back the highest honor, praises, and glory to you alone, for you are worthy. Ang lahat po ng ito ay sa dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Tayo pong lahat ay manatiling nakatayo. Ay hindi po. Tayo po lahat ay inaanyaya ko po ang lahat ng maupo. At tayo po ay magbabalik ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Sino po ang magbabalik ng papuri at pasasalamat sa Panginoon? Una po, si Teacher Lane Belen Bautista. Sino pa po? Para sa mga kapatid po natin na bagong dating, let us ulitin ko lang po yung mga ilang reminders kanina. Let us be reminded and we must discipline ourselves, especially yung mga anak natin. This time ay ilalaan po, at mga oras po na ito ay ilalaan po natin sa Panginoon ng buong puso. We will offer our lives acceptable to God and baon po natin yung disiplina. Amen? Amen po. So wala na pong lalabas ng bahay-sambahan at kakain because this is the time for our Lord. Pasasalamat po. Sino pa po? Bukod po kay Teacher Lane, ang nais na magbahagi. Our testimony is not about us. It's all about God's work. Kung ano po yung mga dakilang ginawa ng Panginoon sa ating buhay. So, magbabalik po tayo ngayong lahat. Sino po ang nais sumunod kay Ma'am Lane? Nagtataas ka na ng kamay. Itodo mo na yan para sa Lord. Ayan, si Samantha May Rivera. Pangalawa po, si Tatay Camilo. Sige po, ay yung mga susunod na nais po. Sa susunod na linggo po yan. Akin na po tinatawagan si Teacher Lane. Purihin at pasalamatan po natin ang Panginoong Diyos sa buhay ng Teacher Lane. Isang malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Praise God. So this time po ay hindi ako tutula. Baka po nananawa na kayo katutula ko. Kakanta naman po ako. Joke lang po. Isang mapagpalang umaga po sa ating Panginoon at sa inyo po mga kapatid. Ako po ay magbabalik ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon dahil po sa isang karangalan po na ginawad po sa akin ng aming paaralan na hindi ko po inaakala na sa akin ito igagawan. Kasi kung meron pong isang guro na gustong maparangalan, yun po yung gusto niyong makuhang award talaga sa school. Not the attendance, yung walang late, walang absent, but this award po. Last Friday po ay nakuha ko po ang parangal na pinakamahusay sa pamamahala ng silid-aralan. So, nung nakuha ko po yung award na yung pinakamahusay,
Ang naisip ko lang po ay bigay ito ni Lord sa akin. Kasi napaka-imposible pong gawin ko ito nang sa sarili ko lang pong kakayahan. Siya po ang kumikilos sa akin sa bawat pagtuturo ko sa loob ng silid-aralan. Kaya po nung na-receive ko to, parang gustong sabihin sa akin ni Lord, very good ka, Ma'am Lane. Yun po agad yung naramdaman ko, yung pagbati mula sa Kanya. Bukod po sa palakpakan ng aking kapwa-guro. At kasi po ako yung tipo ng teacher na hindi po mapayag na sa isang araw, di ba po may 5 araw sa isang linggo? Sa isang araw po, hindi nawawala ang turo ko, yung kay Lord na papasama siya lagi sa topic. Do ako po ay nagtuturo ng history, social science, araling panlipunan. Yung thinking po na paano mo isasama si Lord sa topic. Yun po yung ginagawa ko. Kaya yung parangal po na yun sa akin, ay hindi lang po ako yung pagtuturo sa akademiko, kundi ang dahilan po ng patuloy kong pagtuturo sa mga bata, yun po ay para mamulat sila sa kadakilaan ng Panginoon. That's my very big purpose po why become a teacher. At yun po ang palagi kong gagawin, sabi ko po sa kanila, habang ako ay kanilang teacher. Maraming bata ang makakakilala sa Panginoon. And that's my promise to our Lord. Kaya po, ako ay nagbabalik ng papuri at pasasalamat po sa ating Panginoon. Purihin po ang Panginoon sa karangalan na iyong na-receive. Siyempre po, ang Panginoon, sabi ko nga po, di ba, our testimony is not about us. It's all about God. Di ba po, ang nabibigyan po ng papuri palagi ay ang Panginoon. Kasi sa Kanya po nagmula ang talento na meron po tayo. Sa Kanya din po natin yan ibabalik. So, hindi po natin pupurihin ang sarili natin, oh, I'm great. Hindi po ganun. God is great. God is amazing. So, lahat po ng, kung pansinin niyo po, hindi taglay ng isang tao ang kakayahan na meron ng Diyos. Kasi nga, ang Diyos ay walang katulad. Amen po? Wala pong nag-iisang tao na magaling sa science, tama, sa English, sa Filipino. Wala po. Hindi po lahat ay multi-talented. No, wala sa iisang tao ang hawak ang lahat. Kasi sa Diyos lamang po lahat. Siya po ang nag-iisa, siya ang Diyos na makapangyarihan, siya lahat. Palagi po natin ibabalik sa Lord ang lahat ng papuri. Amen? Purihin po ang Panginoon. Sige po, akin na po tinatawagan si Ate Samantha May Rivera. Bubuuin po natin ang kanilang pangalan. Purihin po at palakpakan po natin ang ating Panginoon sa buhay ni Ate Sam. Magandang umaga po sa ating lahat at sa Panginoon. Nagpupurit at papasalamat ako sa Panginoon sa araw-araw na pag-iingat niya sa akin, sa araw-araw na kalakasan, sa pagpasok sa work kahit na alam ko gumigising ako sa araw-araw na tinatamad. Alam ko nandiyan yung karunungan ng Lord para iparamdam sa akin na di lang ako nag-work para sa sarili ko, para sa pamilya ko. Kahit na sobrang lumalaban ako sa araw-araw na pagpasok na mahabang pasensya, lumalaban ako sa pero nagpapasalamat ako sa Lord kasi grabe talaga. Grabe yung pagsubok ko pag pumapasok ako sa work. Grabe rin yung karunungan ng Lord na ipinapakita niya sa akin. Sabi ko, Lord, grabe. Grabe yung pasensya na binibigay mo sa akin. Grabe. Hindi ko mapiplease yung tao. Sabi ko, hindi ko mapiplease yung tao, pero alam ko na pinapaunawa mo sa akin na kung gaano ka kabuti sa buhay ko. Yun, salamat kasi napakabuti niya. At nagpupuri nagpapasalamat ako sa Lord dahil ito ang pinaka masaya at magandang ibinigay sa akin ng Lord na bumalik ulit ako sa paglilingkod.
Matagal ko na itong gustong pagpasalamatan kasi alam ko, matagal ko na rin itong hinahangad. Salamat sa Lord kasi gumawa siya ng paraan para bumalik ako sa Lord. Kasi taon na rin akong nawala. Hindi ako iniiyak. Hindi, kasi sobra. Namiss ko yung paglilingkod. Nung last time pa, ako nag-umpisa sa children, sabi ko, Lord, ang saya. Ang sarap sa feeling na bumalik sa'yo. Kasi, ito yung buhay ko eh. Salamat kasi gumawa ka ng paraan para bumalik ako. Salamat sa Lord kasi napakabuti niya. Kaya sa Lord ang pinakamataas na papuri. Praise po ang Panginoon. Sabi ng Panginoon po, ibabalik niya yung mga anak niya na talagang kapag anak ka ng Panginoon, dito ka lang sa akin. Hindi ka maaaring lumayo. Tayo naman po ay hindi, tayo po yung lumalayo sa Panginoon, no? Pero ang Diyos never po tayong iniwan. He will never leave us nor forsake us. Kaya po, kapag dumaraan po tayo sa anumang pagsubok, dumaraan man po tayo sa maraming happiness. Yung pong contentment and happiness, hindi po natin talaga makikita sa mga temporal na bagay, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya po, laging papuri natin at ibalik po natin sa Panginoon ang nararapat na papuri para sa Kanya. So, purihin po ang Panginoon sa buhay ni Ate Samantha, May Rivera, at purihin po ang Panginoon muli sa buhay ni Tatay Camilo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Malakas na palakpak po para sa Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. At po ay narito muli at nagpupuri sa Panginoon. Papasalamat sa nakakamit na biyaya ng aking pamilya. Pamilya ko at pamilya ni Benji. Unang-una, bago magbagong taon, nangyari po sa aming manugang doon sa Davao. Nakadisgrasya po ang aming manugang. Kasagasa ng tao, patay. Pero, sabi ko, Lord, huwag mo po kaming papabayaan. Lagi ko po may dinadaig sa Panginoon bago ako matulog at sa aking paggising. Lord, huwag mo kong pabayaan ang aking mga pamilya. Yung pamilya ko at pamilya ni Bergie, yun ang aking laging ipinapanalangin sa Panginoon. Nung nakaraang linggo naman, nagka-problema si Jase. Yan po ay talagang tumatak sa isip ko at sa puso ko. Lord, ang panalangin ko po sa buong gabi na ang anak ko ay hindi nakauwi. Hindi ako magpakali, hindi ako makatulog. Hindi ko man tunay na anak, pero yung pagmamahal ko sa bata ay sagot-sagot ko. Kaya nung pagdating ng kinabukasan, nagpabarangay na ako. Lahat na, pumunta na ako sa police station. Pagdating ng mga bandang 2:00, tumawag si Joseph. Tatay, nandito na si Jocelyn. Halos mapaupo ako sa sahig sa tuwa na nakauwi na ako. Nakauwi ng ligtas. Dalangin ko po sa Panginoon, Lord, kahit ano man mangyari sa anak ko, balik mo siyang buhay. At pag nangyari man ang di ko inaasahan, Lord, di kaya ng sarili ko. Maanak ko man, matunay ko man na anak, at mga anak ni Virgie, ang pagmamahal ko ay parehas. Kaya kahit anong mangyari sa mga anak ni Virgie, masakit para sa akin. Yung aso nga, hayop eh, nahanap natin. Pag nawawala, tao pa kaya. Kaya sabi ko, Lord, maraming salamat po na dininig po mo po ang aking panalangin.
Yung sa asawa ni Chichi, yung sa manunggang ko, ano lang yan, disgrasya talaga yun. Kaso, ang katumbas po ay pera. Kasi pag hindi po nabayaran, makukulong siya. Mawawalan ng trabaho. Pero awa ng Diyos, na-resolve din. Nakabalik siya sa trabaho, nabayaran. Ang masakit po yung sumunod. Nangyari po kay Jassy talagang magdamag po kung hindi nakatulog. Palipat-lipat ako ng higaan sa bahay. Tatabi ako sa asawa ko. Babalik na naman ako dito sa site. Hindi talaga ako makatulog hanggat hindi nadating ang anak ko. Hindi mawala sa isip ko. Marami ng mga bata nawawala sa atin dito. Natatagpuan, patay. Nagahasa pa. Sabi ko, Diyos ko, huwag naman po. Palay si Jassy parang nadali ng hypnotize. Pero dahil sa protection ng Panginoon, walang nangyari sa kanya. Naisama siya sa isang happy-happy, pero may nagprotekta sa kanya. Si Lord pa rin ang nandoon sa presensya namin, sa presensya ng aming pamilya, sa presensya ng aking anak, nandoon pa rin ang Panginoon. Kaya, pinagpasalamat ko man tuwing gising ko, pero mas mainam yung pagpapasalamat na nasa harap kayo. Para ma-experience nyo yung ma-experience din namin na huwag tayong humiwalay sa Panginoon. Lagi natin idalangin na tayo mapalapit sa Panginoon. Tayo lang naman ang nalayo eh. At sa isa pa, nabigyan po ako ng medyo maganda-gandang trabaho sa Maynila. Malayo nga lang. Pero salamat din po sa Panginoon na karoon po ako ng trabaho sa Maynila. Medyo maganda-ganda. Kahit na panandalian lang, okay lang yun. May kasunod naman daw, sabi ni Lord, pag natapos na. Maraming salamat po. Iyan po ang aking pagsalamat. Purihin po ang Panginoon. Sabi po sa mga salita ng Panginoon, ilagak po natin sa Panginoon ang lahat ng ating alalahanin. Wala naman po tayo talagang ibang aasahan kundi ang Panginoon sa mga ganoong sitwasyon at pagkakataon. Kahit po anong pag-aalala natin, ang pananalangin po at pagtawag sa Panginoon ang pinaka-the-best na maaari nating magawa sa mga ganong pangyayari po. So, purihin po ang Panginoon sa lahat ng mabubuti at hindi mabubuting nangyayari sa ating mga buhay. Panginoon po ang laging mabigyan ng kaluwalhatian. Sige po, tayo pong lahat ay magbigay ng pinakamalakas na palakpak muli sa ating Panginoon. Naanayahan ko po ang lahat na tumayo. Pakibukas po tayo sa awit 89, versikulo 1 hanggang 6. Psalm 89 verse 1 to 6. Ano man pong salin, sabay-sabay po nating banggitin. Hawakan po natin ang ating mga Biblia. Ang pinakamahalagang aklat sa balat ng lupa. Kung inyo na pong nakita, magsabi po ng hallelujah. Hallelujah. Sabay-sabay po tayo. Awit 89 verse 1 to 6. Aking aawitin ang kagandahang loob ng Panginoon magpakailanman. Aking ipababatid ng aking bibig ang iyong pagtatapat sa lahat ng salit-saling lahi. Sapagkat aking sinabi, kaawaan ay matatayo magpakailanman. Ang pagtatapat mo'y iyong itatatag sa mga kalangit-langitan. Ako'y nakipagtipan sa aking hirang. Aking isinumpa kay David na aking lingkod. Ang binhi mo'y itatatag ko magpakailanman at aking itatayo ang luklukan mo sa lahat ng salit-saling lahi. At pupurihin ng langit ang iyong kababalaghan. O Panginoon, ang pagtatapat mo naman sa kagulungan ng mga banal. Sapagkat sino sa langit ang maitutulad sa Panginoon, sino sa gitna ng mga anak
ng makapangyarihan ang gaya ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Ayan, purihin po ang ating Panginoon. Tunay nga po na napakabuti at tapat ang ating Panginoon. Amen po ba? Ayan, ang kanyang kabutihan, ang kanyang katapatan ay magkakatuloy sa bawat sa ating namin ng bawat isa. Amen po ba? Amen. Hallelujah, Lord. Ayan. Sige po, sama-sama nga po natin palakpakan ng ating Panginoong Diyos na buhay at nagbigay ng kaligtasan sa bawat sa katauhan. Hallelujah, ang Panginoon. Ang Panginoon po ay gayon na lamang ang pag-ibig sa bawat isa. Amen po ba? Amen. Sabihin niyo nga po sa katabi niyo na ikaw ay mapalad. Ikaw ay mapalad. Sa dinami-dami ng tao sa mundo, subalit pinili ka ng Panginoon upang maging anak niya. Ayan. Sige po. Hallelujah. Salamat po sa ating Panginoon. Palakpakan nga po natin sa pagkakapon. Hallelujah, Lord. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat sa iyong dakilang pagmamahal sa bawat isa, Panginoon. Kung saan ito ay pinatunayan mo doon sa krus ng Kalbaryo, aming Panginoon. Salamat sa iyong dakilang pagmamahal. Salamat sa iyong dakilang anak, aming Panginoon. Aming Panginoon, we are not worthy. Subalit hindi ka ng dalawang isip na ibigay ang iyong kahit isang anak sa amin.
Aming Panginoon, karapat-dapat na Panginoon, na pagkalayan ng pinakamataas na papuri, pagluwalhati ang aming Panginoong tunay. Si Jesus ay Diyos, Panginoon tunay, lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ay magsasabi, si Jesus ay Diyos, Panginoon tunay. Aming Panginoon, yung pangako mo sa amin, O Lord. Naguro at napakita sa iyong pagpapalik, kayo'y hari na lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ay magsasabi, si Jesus ay Diyos, Panginoon tunay, lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ay magsasabi,
Panginoon, Ikaw ay mananatiling tapat sa aming mga buhay, aming Panginoong tunay. Hallelujah, Lord Jesus, nakarapat dapat pag-alayan ng pinakamataas na papuri at pagluwalhati aming Panginoon. Hallelujah to the Lamb of God. Narito kami, Panginoon, ang iyong mga anak upang magbigay ng pinakamataas na papuri para ngalang pagluwalhati sa iyong banal at dakilang Panginoon. It's not about the truth of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. Yes, Lord. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise. But I will lift up my voice and sing from my heart with all of my strength. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. When the blood of grace we stand, every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Hallelujah, Jesus. Lord, we stand by the grace of your presence. Blessed by the light of the Lamb. We are your children, called by your name. Happy we bow and we pray. Here is your power to work in us and through us, till we are changed to be more like you. Let all the nations will see your glory revealed. We'll worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. When the blood of Christ we stand, every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Every knee shall bow, yes, Lord. Every tongue confess you are Lord of all. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. When the blood of Christ we stand, every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land,
aming Panginoon na nagbigay ng tanging kaligtasan sa bawat isa aming Panginoon. The love of God, O Lord, aming Panginoon, na nagmahal at umibig sa amin, aming Panginoon, na kinalimutan ang bawat pagkakasala na meron kami, aming Panginoon. Hindi kami karapat-dapat, aming Panginoon. Hindi ka nag-alinlangan upang ipagkaloob sa amin, Panginoon, ang nag-iisa mo anak sa amin. Walhatian, kataas-taas na ikaw ang Panginoon. Kamangha-mangha, kay ganda-ganda, ikaw ang Panginoon. Binigay mo ang lahat, Diyos ang ibig mo, ang isang ulat ko, ikaw mo na, inabi sa piling mo, kasi iyong mga mata, ako'y malinis na, ako'y nabi Jesus, iyong nakikita. Salamat, Panginoon, ang aming walang hanggang Ama, makapangyarihan, mapakailanman, ikaw ang Panginoon. Walang hanggang lagi kong kasama, ikaw ang Panginoon. Binigay mo ang lahat, Diyos ang ibig mo, sa tulad ko, ginawa mo na lang, inabi sa piling mo, kasi iyong mga mata, ako'y malinis na, nagbihan ni Jesus, iyong nakikita. Diyos ang ibig mo, ang isang tulad ko, ginawa mo na lang, inabi sa piling mo, at sa iyong mga mata, ako'y malinis na, nagbihan ni Jesus, ikaw nakikita. Salamat sa iyong pagkakuan, ikaw ay pinako sa krus ng Kalbaryo. Ang ibig mo, pagkas ng Kalbaryo, ibigay mo ang lahat, ibigay mo ang lahat. Diyos ibig mo, ang isang tulad ko, tinawag mo na lang, ibinabi sa piling mo, at sa iyong pagkakala, ako'y malinis na, kasihan ni Jesus, iyong nakikita. Diyos ibig mo, ang isang tulad ko, tinawag mo na lang, ibinabi sa piling mo, at sa iyong pagkakala, ako'y malinis na, kasihan ni Jesus, iyong nakikita. Iyong nakikita.
Hallelujah. Pinagpatang umaga po sa ating lahat. Malakas na palakpak po para sa ating Diyos. Sa umaga po ito, yung lahat po na natitiyak, pagbalik ng Panginoong Jesucristo, alam mong kasama ka, tas po yung kanang kamay. Tas po yung kaliwang kamay. Ibalakpak sa Panginoon. Malakas na palakpak po para sa Diyos. Hallelujah po yung Panginoon. Sige po tayo po ay manalangin bago po tayo magpatuloy sa ating pong mensahe ngayong umaga. Amin namin ng Diyos, muli kami po ay kuskus ng kagalakan, pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo. Dahil alam po namin, Panginoon, na hindi po namin kaya unawain ang lawak, ang lalim, Panginoon, at kadakilaan ng iyong biyaya. Ganoon pa man, Panginoon, sa abot, Panginoon, ng aming pong pagpupuri mula sa aming pong mga puso ay sinasambahan namin, pinapupurihan at pinapasalamatan ngayong umaga ito. Amin din pinapasalamatan ang iyong mga salita ay lagi pong nagbibigay ng karunungan sa amin. Inyong itinuturo kung ano ang kasalanan, itinuturo niyo po, Panginoon, kung ano ang katuwiran, itinuturo niyo po, Panginoon, kung ano ang kabanalan, itinuturo niyo po, Panginoon, kung ano ang kaligtasan, itinuturo niyo po, Panginoon, kung ano ang iyong biyaya. Purihin, luwalhati ka, O Diyos, sa pagtuturo mo ng mga salita mo sa amin at ngayong umaga, Panginoon, ang dalangin po ng inyong hamang katabang lingkod ay patuloy na ituro ni paunawa sa bawat isa ang mga pag-uusapan po namin paksa ngayon. At hayaan niyo po, Panginoon, na sa tulong at karunungan ng Espiritu Santo ay patuloy kang makapangusap at maunawaan po namin ng malinaw ang iyo pong mga salita. Lalo higit, Panginoon, ang hiwaga ng Ebanghelyo, Panginoon, Lord God, ang iyong pagkatao, ang iyong katauhan, ang iyong katangian, ang iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, Panginoon Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, at mula dito, O Diyos, muli ay patuloy, Panginoon, na bigyan niyo kami ng encouragement, bigyan niyo kami ng kagalakan, bigyan niyo kami, Panginoon, ng kapayapaan, O Diyos, at bigyan niyo po, Panginoon, kami ng confidence sa aming pong buhay na anytime, Panginoon, ikaw ay babalik. Kami ay iyong masusumpungan at tatapat sa inyo, kami ay inyong babalikan. At natitiyak po namin, Panginoon, makakasama ka po namin doon sa kalangitan dahil ito po ang iyong pangako, Panginoon. Ito po, Panginoon, ang bunga, Panginoon, ng pagliligtas na ginawa niyo po sa buhay ng bawat isa. Natin muli ang inyong habak na kalingkod. Ang dalangin po, Panginoon, kayo ang bigay ng karunungan. At hayaan niyo po, Panginoon, na muli maihatid sa inyong mga anak ang inyong pong mga salita, mataas kang patuloy habang ang inyong pong lingkod ay nananatili sa iyo kung paano ang kaluwalhatian at papuri ay sa iyo lamang po, O Diyos, ngayon at magpakailanman. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, lahat po ay magsabi ng Amen. Purihin po ang Diyos sa umagang ito, sa pagkakataon ay binigay niya sa atin kung saan ang ating pong na tayo po ay patuloy na matuto mula po sa salita po ng Diyos. Ngayon kung tinilang po natin, lagi po natin ginagawa every first Sunday of the month ay inaalala po natin ang tinatawag na Ebanghelyo. Inaalala natin ang Panginoon at inaalala din natin ang kanyang mga ginawa. Purihin po ang Panginoon, alam po ba natin na yun ang ating pinagdiriwang.
parang may kausap akong kanta. Yung lahat po na nakakaunawa kung bakit ganito yung mga kulay natin ngayon, ay magsabi ng Hallelujah! Palapuan po natin ang Panginoon. Ayon sa sabi ng Panginoon sa kanyang mga salita, patuloy natin ipapahayag ang kanyang ginawa hanggang sa muli pagbabalik niya. Amen. Ang lahat po ng mga babalikan at nakatitiyak na si makakasamang babalikan ay magsabi ng Amen. Amen. Palapuan po natin. Piliin po ang Diyos, tayo po ay makibukas po sa aklat na ating pong pagbabatayan ng ating mensahe ngayong umagang ito, ang aklat po ng Roma. Sulat ni Pablo sa taga-Roma. So ito, sa Romans chapter 8, beginning verse 1 to 9. Roma 8, Roma 8, Kabanatang 8, mga talatang 1 hanggang 9. Sabi po dito sa English translation ng King James, Romans chapter 8, 1 to 9, There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Verse 3, For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin condemned sin in the flesh. Verse 4, That the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but that are after the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Verse 8, So then, they that are in the flesh cannot please God. Ang talata sabi, But ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so, let the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Yan. Sabi dito po sa Tagalog, kaya nga, verse 1, chapter 8 ng Romans, kaya nga, hindi na hahatulak maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan, sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritong nagbibigay buhay, bunga ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan, at sa anyong iyo'y hinatulan niya ang kasalanan. Ginawa niya ang lahat ng ito upang ang hinihingi ng kautusan ay may sakatuparan sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Sapagkat ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nahuhumaling sa mga bagay na ukol sa laman, ngunit ang namumuhay sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay ng espiritual. Verse 6, ang pagkahumaling sa mga bagay na ukol sa laman ay magbubulit sa kamatayan, ngunit ang pagsisikap sa mga bagay na ukol sa Espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. Verse 7, sapagkat kalaban ng Diyos ang sino mang nahuhumaling sa mga bagay na ukol sa laman, hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. At ang mga nabubuhay
ayon sa laman ay hindi maaring kalugan ng Diyos. Verse 9, kahuling talata, ngunit hindi na kayo nabubuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Pinagpala po ng Diyos ang pagkabasa, pagkaunawa natin ang kanyang mga salita sa umaga ito. Purihin po ang Panginoon. So titingnan po natin, sabi doon ng salita ng Diyos, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Kung titingnan natin po ang mga talata, ang mga talata po ay nagtuturo, yung verse 1, hanggang verse 9, nagtuturo po ito ng patungkol sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Pakikipag-isa, nakipag-isa, yung salitang gano'n, mga kapatid, ay mapapansin natin. So, pinakikita lamang dito, mga kapatid, yung kalagayan ng isang Kristiyano. Ipinapakita dito yung kalagayan ng isang tao sumampalataya kay Kristo. Pinapakita po dito ang kalagayan ng isang born-again Christian. Amen po. So, ano daw po ang kalagayan ng isang nakipag-isa kay Kristo o isang born-again Christian? Makikita po natin yan doon sa chapter 8, verse 1. Ang kahulugan po, ang sabi doon, na ang tao po ay nakipag-isa o nanampalataya kay Jesu Kristo bilang kanyang Panginoon, kanyang tagapagligtas, manunubos ng kanyang buhay. Una, siya po ay taong ligtas sa paghatol. Saan ba tayo naligtas, mga kapatid? Lagi natin narinig yung salitang kaligtasan. Kasi noong po ang tao po ay magkasala, at ang kasalanan ay kumalat sa lahat ng lahi ng tao, ang tao po ay mayroon na talagang hatol kung saan ang tao ay kailangang magbayad ng kanyang pagkakasala. Ano po ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Ano po ang ibig sabihin ng kamatayan yun? Na ang tao po ay mahihiwalay sa Diyos. Ano pa po ba ang ibig sabihin ng kamatayan yun? Na ang tao po ay nagkaroon ng kamatayan sa pisikal na kalalagayan. Ano pa po ang ibig sabihin ng kamatayan yun? Na ang tao po ay parurusahan ng walang hanggan sa dagat-dagatang apoy. Ayan po yung bunga. Ayan po yung bayad. Ayan po yung condemnation. Pagkatapos na ang tao po ay magkasala. Pero, ang sabi doon, lahat ng sumampalataya kay Jesu Kristo ay nakaligtas na sa paghatol. So, yung kaligtasan, una sa lahat na tinutukoy dito, ay yung kaligtasang hahatulan ka. Magbabayad ka kasi ng kasalanan. Mamamatay ka pisikal. Ang tawag pa rin po doon sa pagpaparusa ng walang hanggan sa dagat-dagatang apoy na walang hanggang kaparusahan. Ang tawag pa rin po doon ay eternal death in the lake of fire. Kamatayang walang hanggan. Hindi ka mamamatay. Ibig sabihin, mga kapatid, kung yun ay pag napasok ka o nasunog ka doon, mawawalan ka ng malay at wala na ang lahat, madali pala yun. Pinapahirapan ka habang panahon. Yun po yung condemnation ng kasalanan. Pero, ang sabi po ni San Pablo, dito po kasi ang kausap ni San Pablo ay mga believers. Sabi niya, kayo ay ligtas na sa paghatol. Wala ng condemnation. Dahil kayo ay sumampalataya kay Jesus. Sino rito sumampalataya kay Jesus? Sabi ng Hallelujah. Hallelujah! So lahat ng totoong sumampalataya kay Jesus, wala na sa paghatol. There is now no condemnation at all. Amen. Let's give the Lord the best clap offering. Mga kapatid, again, marami po ang katuruan. Lahat ng katuruan ay mahalaga.
But I personally believe ang katuruan patungkol sa kaligtasan sa paghatol ay ang pinakadakila at pinakamagandang katuruan na dapat naintindihan ng tao. Anong mangyayari sa tao? Sumigat ka dito, nasa ulo mo ang Biblia. Ikaw na ang pinakamagandang magbihis kung araw ng Sunday. Pagbalik ni Jesucristo, hindi ka kasama. Pagbalik ni Satanas, ikaw ang leader. Nasa una ka ng pila, papuntang impyerno. So, ang lahat na nakipag-isa kay Kristo ay wala na sa ilalim ng kahatulan. Mga kapatid, ang gandang katotohanan yan. Naiintindihan po ba natin ang ating Biblia? Verse 1, Kaya hindi nakahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Now, kung alam natin na tayo ay ligtas na sa pagkahatol, ano ngayon ang ating damdamin? Ako? O masaya? Excited? And confident? Amen po. However, marami po ang mga tao, tagapangaral pa nga yung iba. Tanungin mo patungkol sa kaligtasan kung ano-anong pagsasasabi niya. Di malinaw na siya ay wala sa ilalim ng pagkahatol. Ang daming kapatid. Ako'y nagkakasala pa rin. Tao lang kasi. Hindi naiintindihan kung gaano kaganda, kung gaano kalinaw, at gaano kadakila ang ginawa ni Jesucristo sa krus. Ang sabi po rito, wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan. Hindi naman ako. May hatol ang kasalanan, may hatol na kamatayan. Pero ang sabi ni Pablo, wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan. Sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritong nagbibigay buhay, bunga ng pagkipag-isa kay Kristo Jesus. Ang ibinunga ng pagsuway ay condemnation. Ang ibinunga ng pagsuway ay ang katakdaan ng Diyos na ang tao po ay mamamatay, mapaparusahan. May pananagutan sa kasalanan. Yun ang batas ng kasalanan. Yun ang batas ng pagsuway. Pero ang batas ng Spiritong nagbibigay buhay nung si Jesucristo ay minsan ihandog at hindi na mauulit. Yun ay sapat para panghawakan mo at maunawaan mong ikaw nga ay wala sa ilalim ng kahatulan. Kundi ikaw ay inilipat na mula sa kahatulan, mula doon sa condemnation patungo sa buhay. Anong klaseng buhay? Buhay na pag nagkasala ay binabawi ng Diyos? No! Buhay na minsang ipinagkaloob ng Diyos at ito'y magpakailanman. Amen po. Kung alam mo ikaw ay pinatawad, kung alam mo minsan lamang yung ginawa ng Diyos, dapat sana ang damdamin mo ngayon, ikaw ay masaya, ikaw ay payapa, nakakatulog ka ng mahimbing, at pagkatapos, anumang oras bumalik ang Panginoon, handa ka. Amen po ba? Ang pinakatakila raw tao ay walang dapat alalahanin sa oras ng paghatol. Sino yung tao ba nang alalahanin? Yung sinampalatayanan, yung totoong naniwala na ang kanyang kasalanan ay binayaran ni Jesus sa krus ng Kalbaryo sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay. Isinalibing at muling binuhay si Jesucristo ng Ama para ipakita at bigyan, kumbaga, ng resibo. Binigyan ng patunay na talagang nabayaran na ang kasalanan natin. At kung tayo sumampalataya, nawala na ang hatol para sa atin. Therefore, dapat ang damdamin ng isang Kristiyano ay isang buhay na napakasaya at napakataas ng tingin mo sa iyong kalalagayan na ikaw ay isang ligtas. Amen ba?
So dahilan daw sa pakikipag-isa po ng palataya kay Jesucristo, ikaw ay ligtas. Ang pinang ng Bible, wala na sa ilalim ng katulad. Bakit? Pinalaya na sa pamamagitan ni Jesucristo. Makikita natin ngayon ang liwanag na Ebanghelyo. Ginawa daw ng Diyos ang hindi kaya gawin ng kautusan. Ibig sabihin, ang Diyos lang talaga ang may kakayanang gumawa ng kaligtasan para sa atin. Hindi ang ating pagpapakabait, hindi ang ating pagsisikap, hindi ang anuman. Our salvation is purely by grace of God through the death, the burial, and the resurrection of His only Son, Jesus Christ. Amen. Talapakan po natin ang Panginoon. So yun po yung unang bagay na nangyari sa atin na tayo ay naligtas. Pangalawa, matatagpuan po natin sa verse 2. Ang sabi, wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalayan ako ng batas ng Espiritu na nagbibigay buhay sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ano po ang kalalagayan ng isang sumampalataya? Siya po ay pinalaya. Amen. Siya po ay malaya. Siya po ay pinalaya na. Mga kapatid, no? Tayo na may nakakaintindi lahat ng tiga-counting grammar, past tense yun. Tayo ay pinalaya. Noong ba tayo sumampalataya, ano nangyari sa atin? Palalayain, pinalaya. Amen po? Pinalaya. Ano? Ilang beses namatay si Jesus? Ha? Isa. Ano ang layunin ng pagkamatay ni Jesus? Magbayad, mas may na term. Tutubusin o tinubos ang kasalanan ng sangkatauhan. Ganito kalinaw. Namatay si Jesus minsan para tubusin ang kasalanan ng sangkatauhan. Amen po. Ilang beses namatay si Jesus? Isa. Ang ibig sabihin pagpapatawad ng kasalanan. Ilang beses ka pinatawad? Once. Pinatawad saan? Sa kasalanang nakuha natin kay Adan at kay Eva. Sa kasalanan na tayo mismo ang gumawa. Yung kasalanan natin noon, yung kasalanan natin kahapon, yung kasalanan natin ngayon, at yung magiging kasalanan natin bukas at sa mga susunod na araw ay sama-samang pinatawad. Once. Amen po? Ilang beses hiningi ng Diyos ang repentance o ang pagsisisi? Ha? Ilang beses hiningi ng Diyos ang pagsisisi? Para ka dumaligtas, kailangan magsisi ka at sumampalataya ka sa Ebanghelyo. Kahit ilang beses hinihingi ang pagsisisi? Isa. Ilang beses tayong nagkasala? Hindi natin maintindihan. So, ang pagpapatawad ng Diyos ay ilan? Isa. Sa kasalanan napaka rami. Paano ngayon kung magkasala ka? Hihingi ka ng tawad? Hindi. Pinatawad ka. Minsan siyang namatay para magbayad ng kasalanan. Kaya kung magkakasala ka, kasama sa bayan. Tama? Minsan siyang namatay, minsan siyang nagbayad, minsan kang pinagsisi, at minsan kang pinatawad. Ang dami mong ginawang kasalanan. So ano gagawin mo sa mga natitir, mga pinagkagawa pang kasalanan? Ihihingi ng tawad? Ikukumpes. Diba? Alam niya, sa totoo lang, sobrang napakabait ng Diyos, sobrang napakagaling ng Diyos, na kahit tayo hindi lang naiintindihan na yun ang abot ng ating kaisipan. Pero hindi natin naiintindihan talaga yung lawak at lalim at linaw ng Ebanghelyo, minsan lang yun ginawa. Minsan ginawa ang pagtubos, minsan ginawa ang pagpapatawad, minsan ipinako si Kristo sa krus, minsan siya namatay, minsan siya nabuhay. At nagpatawad ng lahat ng kasalanang nangyari at mangyayari pa.
Ganun ang lawak ng Ebanghelyo. Now, kung ikaw ay nag-iisip na every time na ikaw ay magkakasalay, kailangan mong patawarin ka ng Diyos, talagang mabubuhay ka sa napakatinding agam-agam. Kailanman hindi ka na magkakaroon ng kapayapaan sa buong buhay mo. Dahil sa buong buhay mo, mamaya, paglabas mo nito, magkakasala ka ulit. Kaya ang mangyayari sa buhay mo ay buhay na puro paghingi ng tawad. Ganyan ba yun? Anong sabi ni Pablo pag nangyayari yun? Lagi mong ipinapako si Jesucristo sa krus. Pwede mo bang ipako si Jesus sa krus 100 beses? O kasing dami ng bilang ng kasalanan mo? Hindi pwede mangyari. Minsan siyang ipinako, nagbayad sana once lang and for all. Kaya dapat, ang totoong nakakaintindi ng Ebanghelyo, namumuhay na ng payapa. Nagkahalo-halo na ang kaisipan ng mga tao. Kasi nga hindi nakikita at hindi malinaw na naunawaan ang totoong ibig sabihin ng gospel. Ito lagi natin ulitin. Huwag kayong mag-alala. Buwan-buwan ito. Kaya pag absent ngayon at present ka sa next first Sunday, ito ulit. Kahit ibang versikulo yan, talaga yan ang takbo niyan. Ang Ebanghelyo hindi pwedeng nababago. Amen. Tayo ay ligtas, sabi ng katotohanan sa hanggang ngayon. Tayo ay pinalaya. Ang kalagayan ng mga anak ng Diyos. Kung alam mo ikay pinalaya, ikaw ay masaya, ikaw ay payapa. Talaga, walang agam-agam. Hindi. Pero kung alam mo na dahil nagkasala ay kailangan mo ito'y mapatawad at pag hindi ka nakahingi ng tawad ay maiimpiyerno ka, tapos tayo sa Supreme. Mabubuhay ka lagi sa pag-aalala at kahit kailan hindi ka na makakatikim ng kapayapaan dahil kahit kailan hindi ka makakaiwas sa pagkakasala. Makakaiwas ka sa pagkakasala kung ikaw ay bukunin ng Diyos at dadalhin ka roon sa lugar na walang gumagawa ng kasalanan at bawal ang kasalanan. But as long as na narito ka, makakagawa ka. Yan hindi ibig sabihin na tinuturo ni Pastor, okay lang magkasala, wala akong tinurong ganyan. Hindi tuturo ng ganyan. Hindi okay ang magkasala. Pero hindi mo alam kailan ka magkakasala, ibig sabihin subject ka lagi. May possibility lagi. Kahit gano'n ang pag-iingat mo. Kasi kahalo ka ng mundo mo kasalanan. Umalis ka dito, mawawala ang kasalanan. Paano ka alis dito? Kukunin ka dito. Pero hanggang hindi ka kinukuhan, Lord, magkakasala ka dito. May tendency. Kaya nga dapat malinaw kung ano ang ginawa ni Jesucristo para hindi ka mag-alala sa kalalagayan mo. Anong pag-aalala mo? Ito po ang indikasyon. At mamaya makikita natin yan doon sa magsusunod na natin. Makikita natin kung talagang anong damdamin ng mga tao sa lalasahan. Kaya yun ang katotohanan. At tatandaan mo lagi ikaw ay ligtas. Ang tatandaan mo lagi ay pinalaya, wala condemnation. Kaya kalalagayan, malinaw ang talata ng Biblia. Purihin po ang Panginoon. So ngayon, makita natin the rest noong verse 4 to 9. Ito naman po ang isang bagay na makikita po natin. Kasi tatlo lamang po ang gusto kong matandaan po natin dito sa passage. Yung tayo naligtas, yung tayo pinalaya. Ito po. Sa verse 4 to 9, makikita po natin ngayon ang mga taong sumampalataya kung ano ang kalalagayan nila. Sila ay namumuhay sa patnubay ng Espiritu. O sila ay namumuhay sa Espiritu. Yun po ang ibig sabihin niya. Okay, umpisan po natin doon sa verse 4. Sabi po rito, ginawa niya ang lahat ng ito upang ang hinihingi ng kautusan ay maisakatuparan sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Okay, magkakapatid, ganito ang ibig sabihin yan. Ginawa yun ng Diyos na kailangan talaga na maganap sa tao
na ang tao ay namumuhay ayon sa Espiritu ng Diyos at hindi ayon sa kanyang nais, hindi na ayon sa laman. Kaya ang Diyos yung gumawa. Malinaw, hindi talaga kaya ng taong maging banal sa kanyang sariling pagsisikap. Kaya nga ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng tao. Kaya nga ang kaligtasan ay biyaya. Kaya nga ang kaligtasan ay purely work of God. And not good works and efforts of man. Malinaw. So ngayon, makita natin mga kapatid, no, sabi doon, sapagkat ang mga namumuhay ayon sa hilig na naman ay nahuhumaling sa mga bagay na ukusan. Ito dati yung buhay nila. Okay, pagkatapos ang sabi, ngunit ang namumuhay sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay na espiritual. Pamakita natin po yung pagkakaiba. Yung taong sumampalataya, ang pinagsisikapan niya ay bagay na espiritual. Ang mga sumampalataya na tao, ang mga ligtas na tao, ang mga pinalayang tao, ito po ay kakikitaan mo ng pagnanais na maging banal. Makapamuhay ng tama, makapamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi ayon sa sarili niyang kagustuhan. Every time magkakasala, guilty ang tao niya. Kasi bakit may espiritu ng Diyos dyan eh? Pag ang tao ay walang espiritu ng Diyos, ay alam natin ibang espiritu naroon. Pag ang tao talaga ay walang relasyon sa Diyos, walang magandang bagay na makikita ka sa Kanya. Okay? Bakit? Para sa Kanya kasi, yung kasalanan, yun yung talagang buhay niya. Yun yung nanaisin niya. Kasi hindi niya buhay ang kabanalan kasi wala siyang kaugnayan sa Diyos. Kaya nga, ang mga tao na tatulong sumampalataya kay Kristo, hindi lamang sa ligtas, hindi lamang sa pinalaya, siya ay namumuhay ngayon sa Espiritu. O ibig sabihin, siya ngayon ay lalakad, mamumuhay ayon sa kagustuhan o nais ng Diyos. Pag tinignan natin ang book of Ephesians, tignan natin tayo naligtas sa magitan ng biyaya, pero makita natin yung verse 10 to the following verses, itinalaga ng Diyos na mga taong ligtas ay mamumuhay ngayon sa kabanalan. Kaya kasabi ni Pablo sa magitan ng kanilang prutas o ng kanilang bunga ay malalaman nyo kung ano nga sila. Ang sabi ni Santiago ay ganito, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa iyong mga gawa at ako naman sa iyo ipakikita ko sa iyo ang sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Huwag kaiba yun. Merong taong nagdadalda. Merong taong nagsasabi siya ay born again. Siya ay ligtas at siya bla 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 at siya whatever. Pero walang indikasyon sa buhay na totoong pinalaya at totoong nakakilala sa Diyos at totoong ligtas. Meron namang tao na walang inig, pero makikita mo yung way ng buhay niya, makikita mo yung thinking niya, makikita mo yung lifestyle niya, ay baka Diyos. Ibig sabihin, there is something sa buhay ng tao talaga na nangyari. Siya ay anak. So makita natin na ang sumampalataya talaga ay namumuhay sa Espiritu. Nagsisikap siya sa mga bagay na espiritual. Yun po yung makikita natin sa chapter 8 verse 5. Yan. Sapagkat ang mga namumuhay ayon sa hilig na laman ay nahumaling sa mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang namumuhay sa patnubay ng Espiritu Santo ay nagsisikap ukol sa mga bagay na espiritual. So, pag ang tao ay hindi nagsisikap, mabuhay ng banal, sa halip pag nagkakasala, ikinatutuwa, ipinagyayabang at pinangangalandakan, wala yung kaugnayan kay Kristo. Hindi yan totoong Kristiyano. Hindi yan totoong pupunta na sa langit. Yan ay impyerno ang destiny niya. Hindi yan anak ng Diyos. Hindi ko yung sabi ng talak. Nagsisikap sa mga bagay na espiritual. At makikita natin kung paano sila nagsisikap o ano ang nagiging bunga ng kanilang pagsisikap sa bagay na espiritual. Verse 6b, mayroon silang buhay. Verse 6b again, mayroon silang kapayapaan. Mga kapatid, ang isang Kristiyano
na nagkasala ay walang kapayapaan. Yan yung indikasyon na totoong Kristiyano nga ang isang tao. Pero ang tao ay namumuhay sa kasalanan, pero ang sarap at hindi ng tulong, malamang sa malamang, hindi totoong Kristiyano ang tao yun. Nagkasala, hindi man lamang tinamaan yung puso. Nagkasala, hindi man lang nag-iipin. Awaw naman. Hindi Kristiyano yan. Ang totoong Kristiyano, nagsisikap sa bagay espiritual. Namumuhay sa kabanan, nagsisikap. Hindi ibig sabihin, hindi na magkakasala. Iba yun. Pag nagkasala, napaka-big sa kanya ang magkasala. Yun ang Kristiyano. Kaya nga sabi ko din sa aking pag-aaral, ang pagkaligtas mo ay iba-validate ng klase ng iyong buhay. Kung ikaw ay totoong ligtas, makikita yan sa buhay. May manifestation yan sa buhay. May paglalapak yan sa buhay. Kasi nga ang tao ay mayroong bagong buhay. Ano ang sabi? Anyone in Christ is a new creation. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Anong become? Nagsisikap na ngayon sa bagay. Espiritu. Kaya mga kapatid, ito po. Maaari natin masabi, ayon sa liwanag ng salita ng Diyos, ano ang tao na sabihin natin na, dating pagkaka-active-active. Pero ngayon, makikita mo na, okay na lang sa kanya, hindi ako sisimba, may lakad ang barkada ko ngayon. Napakalaking question. Yung dating nakikita napakainit mo sa pananampalataya, pagkataas-taas ng kamay mo makataas at makalakas mo makasigaw ng hallelujah. Pagkatapos nun, wala ka nang kainte-interes sa mga bagay na ukol sa Diyos. Maybe noong araw, noong una, may gaya-gaya ka lang. Sana mali ako. At kung hindi man mali ako, sana ako'y mali. Nakikita niyo po. Pagkaiba noon, na ano. Sana ako'y mali ako. Kung tama ako, ay hindi ako nag-judge. Kung ako'y mali, hindi nag-judge ako. Kaya nagkasala ko sa Panginoon, tinaamin ko naman. Kaya lang, isang akala mo Kristiyano, pero walang dating sa kanya mga bagay ng spiritual, kaya something sa buhay. Ito yung validation niya. Makakita sa spiritual. Hindi nakukuha sa lakas ng hallelujah yan at sa ganda ng bihis. Hindi ko ibig sabihin mo kayo ng bihis na maganda. Ang pinaka-importante doon mga kapatid is makikita mo ngayon na talagang may kaibahan sa buhay ng isang totoong sumampalataya. Nagsisikap siya sa mga bagay na spiritual. Sabi sa verse 6, ang pagkahumaling sa mga bagay na ukol sa laman ay magbubulit sa kamatayan, ngunit ang pagsisikap sa mga bagay na ukol sa spirito ay magbubunga ng dalawang bagay, buhay at kapayapaan. Verse 7, sapagkat kalaban ng Diyos ang sino mang nahuhumaling sa mga bagay na ukol sa laman, hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. Kasi nga wala naman siya kaugnayan sa Diyos. Hindi talaga kaya sa Diyos. Kasi ang patnubay ng Espiritu Santo ay nasa mga taong may kaugnayan sa Diyos. Napakasakit labang kung talagang sabihin ng harapan. Kung wala ka talagang pananampalataya sa Diyos, wala namang pakialam ang Diyos sa iyo. Kahit concern ng Diyos na maligtas ka, ay wala talaga. Kahit gusto kang pakialaman ng Diyos, labag sa kanyang pamantayan na yung taong hindi sumasampalataya ay ititikin niya ang kanyang sarili. Kasi kalaban niya ang kasalanan. Kasi ang taong walang kaugnayan kay Kristo, ang buhay niya ay buhay na makasalanan. Ang buhay niya ay buhay ng pagkakasala. Kaya kailanman
hindi siya sasamahan ng Diyos. Kaya ang totoo, kahit hindi natin ipamukha, totoong wala naman talaga pakialam ng sa buhay. Pagkukulang ba ng Diyos? Pagkukulangin ng tao, wala siyang pamukha. Hindi niya kayang sumunod. Kahit siya'y magsikap pa, hindi siya makasunod. Why? Ang pagsisikap na kayang makasunod sa Diyos ay nangyayari kapag ang tao ay nagkaroon na ng personal na relasyon sa Diyos. Hanggat hindi niya kaya sumunod. Hindi niya kaya mabuhay ng matuwid. Ang buhay na matuwid ay kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Kahit nga tayo sumampalataya, nandun pa rin kahinaan natin kasi yun ang nature ng tao. Talagang siya ay dating makasalanan. Kaya siya nagkakasala. Kaya lamang, ang patnubay, ang tulong, at sapat na biyaya ng Diyos ay laging nakaalalay sa mga taong may personal na kaugnayan sa Kanya. Paano nagkakaroon ng kaugnayan sa Kanya? Kapag ikaw ay sumampalataya. Napakalinaw po ng salita po ng Diyos. Hindi daw talaga pwedeng kalugdan ng Diyos ang mga taong nabubuhay sa laman. At bakit nabubuhay sa laman? Walang kaugnay sa Kanya. Verse 9, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman. Ang ganda ng sinabi ni St. Paul dito, Christian yung kanyang kausap, pero tingnan niyo po ang pagkakagamit ng mga salita. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman kundi sa Espiritu kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Ayun pala. Kaya nga pala hindi ka po pwedeng magpatuloy sa kasalanan kasi nga ang Espiritu ng Diyos ay namumuhay sa iyo. Dahil nga may kaugnayan ka sa Kanya, ikaw'y sumampalataya, ikaw ay ginawa ng Diyos na Kanyang anak. Nakaintindihan niyo ba yung awit kanina? Tinawag mong anak. Itinabit sa Pilipinas. Alam mo mga kapatid, pag naintindihan natin po yung theological truth, hindi lang basta itinabi. Pinakupo tayo sa kanan ni Jesucristo sa kalangitan. Imagine. May karangalan tayo. Pag binasa niyo ang Romans, lahat yan past tense. Justified, sanctified, glorified. Paano nangyari yan? Through the life and the works of the Lord Jesus Christ. Hindi tayo. Amen? Ako, analytical ako pag nag-aaral kami. Sabi ko, bakit nga ba ganyan? O bakit nga ba nalihingi ng tawad ay nakaka-past tense ito? Tapos na to. Tinapos na ito ni Jesus Christ. Ay, malinaw, pag nagkasala, confess, aamin ka lang. Aamin ka bakit? I-recognize lang natin na tayo tinalawad. Yan pa. Hindi naman ibig sa ipapaalala natin sa Diyos. Kasi alam naman niya yun, kahit hindi natin ipaalala. Hindi natin alam. Tayo dapat mapaalalahanan na siya ay minsan nagpatawad. Na kung nagkasala tayo, amin. Amin, hindi po ako natutuwa. Nagkasala tayo. Pero salamat sa biyaya niyo, ako'y inyong. Mga kapatid, sundan natin yung grammar ng Diyos. Let us follow the grammar of God. Hindi po ako magaling sa English. Pero ako nakaka-intindi ng kaunting grammar at hindi po ako basta marunong sa English. Kahit hindi ako magaling sa English. Pero sa tulungan ng Espiritu Santo, ako personally, gano'n ko yung nakita. Paano yung nakita yun? Analyze na. The word. Okay. Noong una, ang kanyang mga tinawag, ay kanyang pinawalang sala. Hindi tatawagin, pawawalang sala. Pababanalin, at bibigyan ng kalwalhatian. Tinawag, pinawalang sala. Ano pa? Pinabanan at binigyan ng
kaluwalhati. Pastor. Ang sarap maintindihan po niya. Amen. Napakasagana ng katotohanan ng salita ng Diyos patungkol sa dakila niyang gawa. At dalangin ko po yung maintindihan naman ng bawat isa for us to enjoy yung ginawa ng Diyos. Sobrang tayong magpapasalamat sa Diyos pag naintindihan natin. Walang itatapat na bagay sa kagalakan, sa assurance na ang Diyos minsan ay may ginawang napakataki ng bagay para sa lahat ng sumumpalataya. Kunin po ang Diyos. Now, sabi po doon, dito po ako magtatapos bandang sa bahagi ng verse 9. Ngunit, hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu, kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Ang huling pahayag ay ganito. Kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa isang tao, hindi siya ay Kristo. Ano ngayon ang dapat natin i-secure? Tiyakin mo na ang Espiritu ni Kristo ay nasa iyo. Kasi yun ang patunay na totoo ka anak ng Diyos. Kasi kung wala ang Espiritu ni Kristo sa iyo, hindi ka Kristo. Ang sakit na Pastor. Huwag kang masaktan. Kasi yun ang totoo. Kaya dapat matiyak. Ang tanongin mo yung sarili. Ano ba sa palagay mo? Ano ba talaga nangyayari sa akin? Totoo ba? Na ang Espiritu ni Kristo ay nasa akin? Kung wala daw ang Espiritu ni Kristo sa isang tao, siya ay hindi kay Kristo. Ang hindi kay Kristo ay ano? Hindi anak ng Diyos. Ang hindi pinananahanan ng Espiritu Santo, hindi Christian. Ang hindi pinananahanan ng Espiritu Santo ay may condemnation, may hatol. Hindi siya tagalangit. Siya tagaytihan. Masakit, pero totoo pa. Paano nga, Pastor? Kung matitiyak, ayaw ko pong itinin ang utak ninyo ngayon na, paano mo ako matitiyak na ang Espiritu ng Kristo na sa akin? Babalik ko sa utan. Kumusta ang kondisyon mo kapag nakakumit ka ng kasalanan? Yun ang pamatayan natin. Tuwa-tuwa ka? Nag-i-enjoy ka? Or nagigilty ka? Pag ikaw ay hindi nagigilty, ikaw pa yung nagsusulong ng mga bibigat, ng mga violation. Kaya talaga hindi ka Kristo. Masakit ba ang katotohanan? Hindi ako. But every time na nadadama mo na kailangan mo dumaling sa Panginoon, kailangan mong magpakabanal, nakagawa ka ng kasalanan, ginting-ginti ka. Bigat sa'yo. Purihin ang Panginoon. Yan po ang mga damdamin ng totoong mga anak ng Diyos. Sa anyo ng kasalanan, siya'y namimulkot. Sa anyo ng kabanalan, siya po ay nagagala. Siya po ay laging nagsisikap na makapamuhay ng ayon sa Espiritu ng Diyos at hindi ayon sa kasalanan. Ito po ang patunay na ang tao ay may Espiritu ni Kristo. Why? Kasi pag ganun po, every time na makakakulit ka ng kasalanan, kalabot kasi ng Diyos, may reaction po. Hindi pwedeng wala. Yun po yung patunay. Pag ang tao ay totoong may Espiritu ng Diyos, kay Kristo. Pag ang tao ay totoong may Espiritu at galing kay Kristo, napakarakas ang pakiramdam niya at napakalinaw at aware na ano ang kasalanan at ang hindi kasalanan. Nauunawaan niya
kung ano ang bagay na nakalulugod sa Diyos at hindi nakalulugod sa Diyos. At totoo kong may tatak ng Espiritu Santo at totoo kong naligtas ng mga kapatid ay laging may pagnanais na mabuhay sa kabanalan. Lagi siyang nagnanais na ang Diyos ay mapapurihan sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Ganon, nilagyan ng Diyos ng kamalayan. Ganon kasinsikibo ang ginawa ng Diyos sa kanyang mga iligtas. Kung ang Espiritu kung kukuba ka ay totoo bang Espiritu ako ni Kristo o wala, itatanong mo kay Pastor. Hindi pwede. Itanong mo po sa inyong sarili. Samahin niyo po yan sa pamamagitan po ng presensya ng Banal na Espiritu. At yan po yan masasama. Okay. So purihin po ang Diyos dahil sa pamamagitan ng ating pananampalataya, ito ngayon ang ating ikinagagalak. Na tayo po ay ligtas, na tayo po ay pinalaya, na tayo po ngayon sa biyaya at habag ng Diyos ay nagsisikap ng mga bagay na espiritual, nagbubunga ng buhay at kapayapaan. Nagsisikap po tayo kalugdan ng Diyos sa anumang bagay na ating ginagawa upang siya po ay mabigyan sa lahat ng panahon ng kapulihan at kaluwalhatian. Ayun po ba? Palakpakan po natin ang Diyos. Magandang hali po at sa